Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Ikinatuwa ng Moro Community mula sa Cotabato City ang pagkilala at pagrespeto ng tanggapan sa kanilang kultura at tradisyon. So ngayon kasi ay ipinagpatuloy ng OVP BARM Satellite Office ang pamamahagi ng Janazah Kit para sa mga kapatid nating Muslim na namayapa na. Si Jera Gomez sa report. Taong 2024, nang sinimulan ng OVP Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Satellite Office ang pamamahagi ng Janazah Kit para sa mga kapatid nating Muslim na sumakabilang buhay. Ayon sa Ustad o Guro na si Haron Alimpang, alinsunod sa Islamic funeral rites, ay kinakailangang linisan at balutin ng puting tela ang katawan ng yumao. Rekisito rin ang pagsasagawa ng communal prayer bago ito tuluyang ihimlay. Hindi rin sila maaaring isailalim sa cremation o embalming. Una, kapag pumanaw na ang isa sa aming mga kababayan, ay agad-agad namin itong ilibing. And then may 4 na mandatory po na dapat pong gawin ng mga kamag-anak ng pumanaw. 4 na mandatory po. Una po, yung paliguan po siya. Nang paliguan talaga siya, linisan po siya. So ito na yun. Ito na yun. Nagagamit na po rito yung Janazah Kit na yan. Pangalawa po mandatory gawin sa kanya ay balutin siya ng tilang puti. So ito na yun. Ito ang Janazah Kit. Ito pong pangalawang mandatory po. Hindi po basta-basta may libing sa isa sa amin kung hindi ito may isagawa. Una, yung paliguan siya na maganda. Pangalawa, balutin siya ng tilang puti. Pangatlo, ipanalangin siya sa God, sa Allah, ng kapatawaran at habag. Nagkahabagan siya ng Allah. Pangapat, ilibing na siya. So ito po yung 4 na mandatory po. Na karapat dapat sa reliyong Islam na dapat namin gawin sa sino man sa amin na mga Muslim na sumakabilang buhay. Depende po sa oras yan. Kung halimbawa, kung gabi na siyang pumanaw, halimbawa, hindi agad mailibing kasi gabi na. Maliban lang kung kumbagang emergency na talaga. Pero kung sa umaga siya pumanaw, so ang unang may prepare dyan muna yung libingan. Kumbaga hukay. Hukayin mo na yan. Hukayan ng hukayan. And then pagkatapos ng hukay, so doon, paliguan na. Paliguan na siya. And then balutin na siya ng puti. And then alayan na siya ng sala. At yun. Kasi tapos na yung hukay. Tapos na yung hukay. So, saka siya paliguan at saka balutin ng puti kung tapos na yung hukay. Para dire-diretso na po yun. Dagdag pa niya, kapag ang namayapang Muslim ay may sarili ng pamilya, maaaring ang mister o misis nito ang mismong maglinis sa katawan ng namayapa. Pwede po yung mag-asawa. Halimbawa, ako, misis ko ang pumanaw. Ako yung mismong pamaligo sa kanya bilang asawa niya. Ganon din po si misis ko. Halimbawa, pwede niya akong paliguan kung sakaling ako ang mauna na mister niya. Pagkus kung hindi naman kaya yun, pinipili po yung mga magagandang asal. May mga gagandang asal na mga kamusliman din na marunong dyan. Marunong sa mga gawainan na bakus pipiliin yung mga may magagandang asal. Kasi ang ibig sabihin ng kagandang asal rito na dapat mayroon. Kasi alimbawa sa mga pinaliguan niyang patay, hindi niya dapat banggitin yung mga hindi magandang nakita niya. Kaya piliin yung may magandang asal. Ang magandang banggitin mo dyan, nakita mo, ang ibalita mo, yung mga magaganda. Yung positive. Yung negative, huwag na. Kaya piliin yung mga may magagandang asal. Ang dapat magsagawa ng ganyan, kumbaga magsagawa ng pagpaligo sa patay at saka magbalot ng patay.
Sila-sila rin ang nagtutulungan kung hindi kompleto ang mga kagamitan upang maisagawa ang funeral rites. Sa tela naman, sa lalaki, magkaiba. Sa balot, magkaiba yung lalaki at sa babae. Oh, sa babae po, limang kon po yan. Ano yan? Na tela, telang puti. May palda pa. Oh, then may kamison pa. Then may tarha pa. Oh, and then dalawang ano na magkapantay na tela. Yun ang ibabalot sa kanya. Panghuling balot, dalawang puting tela na magkalin tulad ng haba. And then, yung palda. And then, yung kamison. And then, yung tarha. Bali, 5 sa babae. Sa lalaki naman, 3 lang. So, pantay-pantay din, 3. Bagkus, ang pinaka-importante rito, dito sa itong pagpaligo, at saka pagpabalot sa kanya, at saka yung pag-alay ng sala, panalangin sa kanya. Dapat dito maramihan. Dapat, dahil napakasimple lang po rin pag-alay ng dasal sa kanya. Nakatayo lang. Oh, walang yuko, walang patira pa. Nakatayo lang, 4 lang na Allahu Akbar, ang tinatawag ng takbir. And then, basahin yung panalangin, yung Fatiha. Pangalawa, pag sa panalangin sa Propeta Muhammad. And then, pangatlo, panalangin talaga sa kanya. Sa patay na kahabagan siya ng Allah, patawarin siya ng Allah, iligtas siya ng Allah sa lahat ng mga masasamang pangyayari mula sa libingan hanggang sa kabilang buhay. At iligtas siya ng Allah sa impero at ipasok sa heaven, paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para kay Ustad, isang magandang inisyatiba mula sa OVP ang pamamahagi ng janazah kit, lalo na sa higit na mga nangangailangan. Maraming pasalamat namin sa Office of the Vice President dahil naisipan nila, napakagandang inisyatibo ito ng ating VP. Sana po, kumbaga, bigyan siya pa ng God, mahabang buhay sa Allah, gabayan siya ng God. Dahil ito, ang kahalaga nito sa amin, ito lang nabanggit ko sa inyo kanina, mandatory po ito sa amin. Kahit walang-wala kami, dapat hanapin namin ng paraan para makabili lang kami ng ganito. Kaya kung may ganito na, ang Office of the Vice President, ay naku, alhamdulillah, napakalaking tulong po sa amin. Mula rito sa Cotabato City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga taga-Barma, may mensahe para kay Inday Sara Duterte. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.